Tinatawanan ng lalaki ang hindi umiiral na pakiramdam ng panganib ni Kang, at nananatili siyang nagsisiyasat kay Kang sa lahat ng oras, alinman sa TV, social media, o mga stream. Sa tuwing nagpapakita ang isang inhuman, lumilitaw din siya sa loob ng ilang minuto, anumang oras. Nakipagkita siya ngayon dahil may kailangan siyang sabihin, at bonus na lang ang panunood ng laban ngayon. Sinabi niyang wala siyang gagawin kay Kang dahil walang kinalaman ang kanyang trabaho para doon. Nagtanong si Kang kung bakit dapat niyang paniwalaan ang isang tulad niya na nagpapangiti sa lalaki. Na hindi niya inaasahan ang sagot na iyon mula kay Kang. Sinabihan siya ni Jury na huwag magtiwala sa sinumang estranghero, dapat niyang alalahanin ang nangyari sa kanya noong nakaraan. Dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at bigla siyang inatake, na kahit sila ay kumikilos din ng palakaibigan, at sinimulan siyang pagbabarilin ng walang alinlangan. Bukod pa rito, naroon din ang Inhuman Subjugation Task Force noong araw na mga iyon, kaya maaaring mula sa militar o ahente ng gobyerno ang taong ito ngayon. At sa alinmang paraan, kailangan ni Kang na makaalis dito. Nang maramdamang hindi naniniwala si Kang, sinabi ng lalaki na aalis siya dito at magbubunyag ng isang bagay na kawili-wili. Pero sa simula siya ay nagtanong kay Kang, ano ang tinatawag ng sangkatauhan sa kanya. Sinabi ni Kang na tinatawag siya ng mga tao na isang superhuman, na nagpapahintulot sa lalaki na isiwalat na siya ay isa rin, at marami sila. Maliban sa iba, may mga superhuman na sumasalungat sa lahat ng lohikal sa buong mundo, mga taong mas malakas kaysa sa naiisip ng sinuman. Alam ni Jury na may dalawang superhuman na nakumpirma sa ibang lugar, isa sa Amerika at isa sa Europe. Pero sa Korea, isa lang ang pinaka-opisyal, at iyon ay si Kang. Kasabay nito, sa Estados Unidos, ang superhuman na nagngangalang Pearl ay nanunood ng broadcast sa tulong ng isang tao na napansin na ang sitwasyon ay naging kakaiba kaysa nung kanina. Sinabi ni Pearl na nakita na niya dati ang kakaibang lalaki na iyon, kaya tinanong niya si Ben kung maaari nilang pakinggan ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Ben na sa kasamaang palad, hindi rin nila maiintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan, na hindi rin matago ang kanyang excitement na siya ay medyo curious din. Sa Scotland, sa isang burger joint, nanunood ang isang matandang babae sa livestream sa TV nila Kang at ng lalaki, hanggang sa ma-interrupt siya ng kanyang kapatid na babae at sinabing nasa show na dapat sila ngayon, dahil nakabili siya ng 2 tiket sa concert ni Justin Bieber. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi niya na dapat ginawa ang bagay na iyon, ngunit dahil nagawa na niya, kailangan na nilang pumunta. Sa Moscow, nagpe-play din ng broadcast, kung saan ang isang lalaki ay labis na galit, na parang isang super asshole sa halip na isang superhuman. Sinabi ni Kang sa lalaki na wala siyang pakialam kung superhuman siya o hindi, kaya't huwag na siyang sundan kahit saan. Sinabi ng lalaki na mayroon pa siyang mga bagay na sasabihin, ngunit si Kang ay aalis na lamang, dahil siya ay gutom na, sa kabila ng pakikipaglaban na ginawa niya. Ang lalaki ay hindi galit, gayunpaman, sinabi niyang tatapusin na lamang nila ang kanilang pag-uusap sa kanyang paaralan, upang maging mas mabilis sa ganoong paraan. Dahil dito, napalingon si Kang, na nagtanong ang lalaki kung siya ba ay estudyante kapag hindi siya nakasuot ng maskara. Pareho silang natigilan sa pagsasalita ni Jury, kung saan alam ng lalaki ang bagay na iyon, pero ipinangako niyang ililihim niya lamang ito sa pagitan nila. Gayun din, dapat niyang sabihin sa lalaking kulay pink ang buhok na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang earpiece na huwag mag-alala. Alam niyang hindi rin karaniwang tao ang kanyang kaibigan, dahil siya ay matalino at lumikha sa resistant mask at sa kanyang ultra-small camera. Siya ay tiyak na isang taong may maraming potensyal. Kung magiging tapat siya, ilang beses na niyang nilalabanan ang pananabik na kidnapin siya, pero palalayain niya lamang ito habang nasa paaralan siya dahil baka masyadong magiging malungkot siya. Napagtanto ni Jury na alam ng bastard na ito ang kanyang buong pagkatao, ngunit humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang bastos na biro dahil tuluyan ng nag-iba ang atmosphere ni Kang. Sinabi ni Kang na hindi makakatulong sa puntong ito ang kanyang mga ibinubunyag, kahit na sila ay mga superhuman. Si Jury ang tanging tao na maaari niya lamang ituring na pamilya, kaya't sisiguraduhin niyang ang lalaking ito ay hinding-hindi na makakalapit kay Jury kailanman. Nag-iiba rin ang aura ng lalaki, at sinabi niyang simpleng biro lang iyon at hindi siya kaaway, kaya dapat ay magpatuloy silang mag-usap ng walang anumang galit.
Ngayon, wala nang pakialam si Kang, na sinasabi ng lalaki na hindi na ito mapipigilan at kailangan niya ring lumaban. Agad na umatake si Kang sa lalaki, na ikinagulat ni Yuri at ng iba pa. At habang sinusubukang suntukin ni Kang ang lalaki, hinarang nito ang kanyang mga braso, na tila hindi naman nahirapan sa pagpigil sa atake ni Kang. Sinubukan ni Kang na hampasin ulit ang lalaki, ngunit agad na nawala ito at dumiretso sa kamay niya. Pinanggit ng lalaki na sa pagsisiyasat at paghusga sa kanyang mga aksyon, siya ay talagang galit na kumikilos na talagang papatayin siya, buti na lang ay madali niyang naiiwasan ang mga suntok. Ang lalaki ay tumalon pababa at sinabi kay Kang na kung nais niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi na niya kailangan magpakita pa ng awa, na para bang kumikilos na isang hanggal na nagpapakita ng kaugalian sa isang away sa lansangan. Sinabi niya kay Kang na isa rin siyang superhuman, kaya kung ayaw niyang mamatay, mas mabuting ipakita na niya ang lahat ng kanyang lakas. Sinabi ng lalaki na sa ngayon, gayunpaman, na kapag nagsimula na ulit ang laban, ang buong lugar na ito ay mawawasak dahil ganoon makipaglaban ang mga superhuman. Sinabihan ni Yuri si Kang na magpalamig muna sa sitwasyong ito, dahil hindi mali ang sinasabi ng lalaki, walang mapapala sa pakikipaglaban sa kanya. At kahit na nakakabahala na alam ng lalaki ang kanilang mga pagkakakilanlan, ang pakikipag-away ay hindi tamang pagpipilian. Siya ay isang superhuman din, isang bagay na hindi pa nahaharap ni Kang noon, kaya kailangan niyang makaalis sa sitwasyong ito na may kaunting pinsala hanggat maaari, at aalamin na lamang ang higit pa sa susunod. At iyon muna ang pwedeng isipin. Napansin ng lalaki na nare-relax na si Kang at sinabi niya na mukhang naiintindihan na niya, at ito'y magandang senyales, pero kailangan na niyang umalis ngayon, at magkita na lamang sila sa ibang pagkakataon. Bago siya umalis, gayunpaman, nagtanong si Kang sa kanyang pangalan at ibinunyag niya ang kanyang sarili, si Lim Kang. Ngumiti ang lalaki at sinabi rin ang kanyang pangalan, Nangi. Bumaba si Danyang kay Nangi at nagtanong kung gusto niyang ipatingin ang kanyang mga braso, dahil sa impact ay parehong naging pula at nanginginig ang kanyang mga braso. Tumawa si Nangi at sinabi na hindi ito ganoon kalala, at dapat na silang umalis ngayon, dahil wala na silang oras na sasayangin. Nagulat si Ben na umalis sila, dahil akala niya ay makakakita siya ng isa pang laban, ngunit iyon ay isang ceasefire lamang na usapan. Hindi umiimik si Pearl at ang lalaking katabi niya, pero ang mga mukha nila ay may ipinapahiwatig na mga salita. Galit na galit si Bischoff dahil biglang natapos ang broadcast, at napapansin ng lalaking katabi niya na hindi pa rin niya alam kung bakit nagpakawala ng suntok si Whitecap. Gayunpaman, kung sila ay maglalaban, ang buong daungan ay mawawasak talaga, at ang bilang ng masasawi ay mataas. Bago umalis, pinigilan si Kang ng mga manggagawang gustong magpahayag ng kanilang pasasalamat sa kanya, dahil parehos silang mamamatay sana kung hindi dumating siya, dahil ang mga ginawa niya ang bumuhay sa kanila. Napagtanto ng boss na kinakailangang tretuhin siya bilang espesyal na bisita at dalhin siya sa Pork Belly Restaurant, at may alam siya na lugar na may napakamasarap. Tumanggi si Kang at nagpasalamat sa kanya para sa kanyang alok, at pagkatapos ay lumipad na. Nang makita siyang umalis, sinabihan ng general ang lahat na i-clear out ang lugar at tawagan ng Inhuman Recovery Team, dahil kailangan nilang kunin ang katawan habang ito ay sariwa pa. Biglang sinabi sa kanya ni B na ang problema sa mga bala na ito ay hindi ang hugis o ang bigat, hindi rin makakatulong dito ang pagpapalit ng komposisyon ng pulbura. Kahit na ang mga bala na ito ay espesyal na ginawa upang maging ang pinakamahusay na armor-piercing round sa paligid, ang mga ito ay hindi mahusay kaysa sa isang normal na long-range precision bullet. Wala siyang magagawa gamit ang larwang baril na tulad nito, maliban na lang kung makakakuha siya ng isang bagay na mga revolutionary item sa bawat pamantayang posible, mamamatay lamang silang lahat sa walang kabuluhang kamatayan kung walang magbabago. Sinabi ng general na ipapadala niya ang kanyang mga alalahanin na mensahe sa mga researcher ng Subjugation Task Force. Nagsimulang magring ang kanyang telepono, kaya kinuha niya ito at sinagot. Na tinatawagan pala siya ng commander upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng general na si Whitecap ay tumakas na sa eksena at ang Inhuman ay na-manage na nila. Ang commander, si Bojan, ay hindi nakadama ng kagalakan dahil sa katotohanan na siya ang unang tumawag, dahil sinabi niya sa general ng maraming beses na dapat siyang mag-ulat kaagad kapag natapos na ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin ang general, ngunit sinabihan siya ng commander na makinig ng mabuti.
Ang transportasyon ng bangkay ng Inhuman ang pinakapangunahing prioridad, dahil nakipag-ugnayan siya sa NFS at iba pang national agency. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga epekto at dapat na ilagay ang bangkay sa Transportation Vehicle 101. Kinumpirma ng general na kinakarga na ngayon ng mga hindi tukoy na mga kalalakihan ang bangkay habang nagsasalita siya, kaya nabanggit ni Bojan na sa sandaling makarga at ito'y paalis na, ang buong sitwasyon ay wala na sa ilalim ng kanilang jurisdiction, kaya ang huling misyon niya ay umatras ang lahat ng puwersa mula sa pinangyarihan. Kinumpirma ito ng general at ibinaba na ang tawag at sa halip na mag-isip, nakikita ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumawag si Bojan sa isang tao, na nagtanong sa kanya kung ito ba ay isang bagay na may pagkaapurahan. Kinumpirma ni Bojan na hindi, ngunit gusto lang niyang iulat ang sitwasyon dahil nagkaroon ng inhuman crisis, 14 ang patay at 2 ang nasa kritikal na kondisyon. Sinabihan siya ng lalaking tinawagan niya na makinig, wala siyang pakialam sa alinman sa mga iyon, maaari na lamang niyang ibigay sa kanya ang buweset na summary. Sinabi ni Bojan na ang transport vehicle na nagdadala sa bangkay ay kasalukuyang paalis na at papunta na sa Falcon area, na ang oras ng pagdating ay bukas ng gabi. Sinabi ng agent ng lalaki na kailangan na nilang pumunta, kaya sinabi ng lalaki sa commander na kailangan niyang ibitin ang tawag, ngunit binabalaan siya nito ngayon, kung sakaling mag-aaksaya siya ng kanyang oras sa walang kwentang bagay, sisiguraduhin niyang aalisin siya. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata, nagtataka ang lalaki kung bakit kailangan pa niyang pakialaman ang ilang maruruming tao. Sapat na ang magsalita sa harap ng mga maruruming tao na parang mga langgam. Sa kanyang pagharap sa publiko, nagbago ang kanyang ugali at siya ay ipinakilala. Siya ang pag-asa ng bagong henerasyon, ang magpapapayapa sa mundo at magpapabago sa kinabukasan. Siya si Marcus Gerald. Sa pag-alis ng 101 transport vehicle, nagtataka ang mga sundalo kung ano ang transport vehicle na ito, dahil tila hindi ito bahagi ng kanilang korporasyon. Sinabi sa kanila ng general na ito ay isang bagay na hindi nila kailangang malaman. Pero sigurado si Nangi, habang pinagmamasdan niya ang sasakyang pangtransportasyon, napansin niyang papunta ito sa Falcon area. Sa pinakabagong episode ng Ketchup Man, sa wakas ay nahuli niya ang isa sa mga goons ni Sherlock at hinihiling na malaman kung nasaan ang kanilang base, dahil dudurugin na sila at ititigil na ang pagtaas ng krimen. Sinubukan ng goons na sabihin na kailangan siyang bitawan muna para makapagsalita, ngunit naiisip na ni Ketchup Man na ayaw niyang magsalita, kaya itinapon niya ito sa isang gusali at ginamit ang isa sa kanyang signature moves, ang Ketchup Smash, upang ganap na durugan ang goon, na nagsimulang samuka ng dugo. Sinabihan siya ni Ketchup Man na huminto sa pag-arte na parang isang malaking sanggol, wala pa iyon sa kanyang bahagi ng kanyang tunay na kapangyarihan dahil gusto siyang buhayin para makapagpadala ng mensahe kay Sherlock. Hanggat humihinga si Ketchup Man, walang magbabanta sa planetang ito. Ang mga tao ay namangha sa kapangyarihan ni Ketchup Man. At isang news reporter sa eksena ang nagpapaliwanag sa mga tao na isang mapanganib na halimaw ang sumalakay sa gitna ng New York. Pero sa huli, ang masamang pag-atake ng halimaw ay napigilan ni Ketchup Man. Siya talaga ang pag-asa ng Earth, ang bayaning kailangan ng lahat ngunit hindi pa karapat-dapat na isang superhuman. Pagkatapos ng episode, labis na nalungkot si Kang na kailangan niyang maghintay ng 1 linggo para sa susunod. At doon na nagising si Jury at nagtanong kung paano hindi ba siya napagod pagkatapos ng labis na pakikipaglaban kahapon, at nagawa pa ring manood ng Ketchup Man muna sa umaga. Nahuhumaling talaga siya. Sinabi ni Kang na kailangan niyang panoorin ang premiere, at siguradong sigurado, ito ay kamanghamanghang episode, kaya dapat panoorin ni Jury ang latest na palabas. Hindi sinasadya ni Kang na subukang spoil ito para kay Jury, na agad naman siyang pinigilan ni Jury. Nagsimulang isipin ni Kang kung ano ang nakita ni Nangi na may pagkakatulad sila ni Ketchup Man, na tila maraming beses na niyang ginawa, pero natulog na lang ulit si Jury. At pagkatapos ay naalala ni Jury na ang paaralan ay hindi nagkansela ngayon, nakalimutan niyang sabihin ito kay Kang. Sa isang iglap, naghanda na si Kang at lumabas ng pinto na nag-iwan ng kalat sa loob ng kwarto, isang bagay na kailangang asikasuhin ni Jury. Sa pagpunta sa paaralan, narinig ni Kang ang 2 estudyante na nag-uusap tungkol kay Whitecap, na binanggit ng isa sa kanila na hinarang ng misteryosong lalaki ang kanyang pag-atake at na-manage na mapigilan iyon.
Sinabi ng kanyang kaibigan na ang pagharang lamang sa isang pag-atake ay walang ibig sabihin, ngunit ang kanyang kaibigan ay patuloy na nagsasalita, na sinasabing si Whitecap ay nasa disadvantage sa sitwasyon na iyon. Walang pakialam ang kaibigan niya doon, at si Whitecap pa rin ang pinaka-the best. Siya ang lumaban sa mga halimaw na nagpapakita kamakailan lang. At sino ka ba para husgahan ng keyboard warrior master na naglalaro ng Battle Royale buong araw? Nagtanong ang kanyang kaibigan kung bakit siya biglang nagagalit, at sinabing ipinagtatanggol lang niya si Whitecap dahil siya lang ang taong lumalaban sa mga inhuman na bagay at laging itinataya ang kanyang buhay. Isa talaga siyang bona fide hero. Sinabi ng lalaki na narinig niya na si Whitecap ay isang cyborg lamang na nilikha ng militar, at ang kanyang kaibigan ay napuno na dito sa kanyang mga bastos na salita, at sinabi na kung siya si Whitecap, sasapakin nito ang puwet niya at itatapon sa malayo. Nagbiro ulit ang kanyang kaibigan at sinabi na hindi niya nga kayang talunin ang isang langaw kung gugustuhin niya. At nang itinaas niya ang kanyang kamay, hindi niya sinasadyang natama ng braso ang isang napakatangkad na lalaki, na nagtanong kung gusto niyang mamatay dito ng biglaan. Habang humihingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan, iniisip ng isang lalaki na sila ay nasa panganib, dahil ang lalaking iyon ay si Troy Teague. Patuloy niyang tinatakot ang lalaki hanggang sa mapansin niyang nakatitig sa kanya si Kang. Nagtanong siya kung ano ang kanyang tinititigan, ngunit si Kang ay patuloy lamang na tumitig, na lalong nagpagalit kay Teague habang sinasabi niya kay Kang na huminto maliban na lang kung gusto niyang maabutin at itaboy ang kanyang bag sa paaralan at durugan ang kanyang puwet. Umiwas ng tingin si Kang at humingi ng paumanhin, kaya naman pinalampas sila ni Teague, ngunit naaalala niya ang mga mukha nila, na lalo itong nanlilisik sa pagtulala. Sinabi ng Ginger Guy sa kanyang kaibigan na si Wook na sila ay labis na nasa panganib, at nagtanong si Wook kung bakit. Nagtanong ang Ginger Guy kung alam ba niya ang tungkol sa Gondu Gang, na kinumpirma ni Wook, ngunit hindi niya gaanong alam ang grupong ito at tanging ang pangalan lamang. Ipinaliwanag ng Ginger Guy na ang gang na ito ay higit pa sa isang organisasyong nilikha sa Mabang Middle School. Ito ay isang grupo na ginawa ni Park Gun-du sa pamamagitan ng pambubugbog sa lahat ng kilalang magagaling na fighter. Ang bawat isa mula sa grupong iyon ay may hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa isang karaniwang high schooler, at sila ay notorious dahil walang makakapantay sa kanilang lakas sa Incheon. Nabalitaan din niya na karamihan sa mga miyembro ay nagmula sa Seiyan High, dahil bagong paaralan sila na walang gaanong upperclassmen, naging laruan lamang sila para sa kanila. Ang mukhang bakulaw na iyon na nagbanta sa kanya ngayon ay isa sa mga kapitan nila. Hindi makapaniwala si Wook kung gaanong sila ay nasa panganib. At ganun pa man, nasa paningin na sila. Sinabi ng Ginger Guy na ang inhuman crisis na nagdulot ng pagsasara ng mga paaralan ay hindi rin nakakatulong, dahil nakakaya lamang gawin ng mga delinquent ang anumang gusto nila. Ang lalaking nasa harap nila ay muntik ng mabugbog kanina dahil lang sa pagtingin sa direksyon nila. Anyway, dapat rin silang lumayo hanggat maaari, dahil ayaw nilang makipag-away sa kahit sino sa grupong iyon.